Another day, another video naman ang ating gagawin. Today's Thursday at nasa school ang aking kambal. Nasa daycare naman si Silas so wala akong gagawin. At dahil walang minion ako today, napag-isipan kong bumoto. Alam nyo ba, election din dito sa New Zealand. Pag permanent resident ka na kasi or citizen, pwede ka nang makaboto dito sa New Zealand. So dito nga pala ako sa town. So pagkatapos kong bumoto, walang masyadong tao pala at medyo quiet kasi alam nyo kasi dito sa town na tinitira namin, 5,000 lang ang population. So di tulad sa Pilipinas, ang dami-daming tao talaga pag eleksyon. Pagkatapos ko palang bumoto ay napag-isipan kong pumunta dito sa second hand shop. Titingin-tingin sana ako ng mga damit na pang summer, naka-display na kasi yung mga summer clothes nila, wala na yung winter. Marami silang mga bagong display, meron din silang maraming summer clothes. Alam nyo, gustong-gusto ko talagang sumuot ng high heels nung hindi pa talaga ako, wala pa akong anak. Hirap kasi mag-high heels kasi may anak kang hinila-hila, kaya naman nag-flat shoes na lang talaga ako. At saka pag naglalakad kasi ng malayo, masakit sa paa. So trinay ko lang, sinubukan ko lang kung bagay ba sa aking paa at maganda ba. Nagpunta naman ako dito sa ladies section, yung mga damit talaga na pang sexy. Alam nyo naman dito sa New Zealand, summer lang talaga nakapagsuot ng magandang at pang sexy na damit. Pag winter kasi balot na balot ka. 3 layers lang naman yung damit mo pag winter. So nung nasa Pilipinas talaga kami, sobrang ini-enjoy ko talaga ang pagsusuot ng mga damit na pang summer. So ito lang palang nabili ko, 2 damit. At pagkatapos ay umuwi na lang ako sa bahay at nagmaneho ulit. At dahil wala na akong magawa pagkatapos, umuwi na lang ako sa bahay at napag-isipan ko na maglinis ng kusina. Alam nyo, minsan lang talaga ako nagdi-deep cleaning kapag sinapian talaga. At kapag nasa mood, so naglagay nga pala ako ng Jef para matanggal yung mga stain at saka mga fish oil na alam nyo naman palagi tayong nagluluto dito. So maganda talaga kapag naglilinis tayo minsan-minsan sa kusina or sa ano bang lugar ng bahay natin kasi nakaka-distress din minsan. Kasi yung tipo ng tao na clean freak talaga at nagiging hobby ko na ang paglilinis ng bahay. Ayoko talaga ng lumalabas. Gusto ko maglinis ng bahay. Pag-isipan ko nga na maghanap ng trabaho na cleaning job dito sa amin kung saan kami nakatira dito sa New Zealand. Alam nyo ba kapag naglilinis ka ng bahay dito or magki-cleaning ka, magtatrabaho ka bilang isang cleaner, eh malaking sahod dito. Above minimum wage siya at saka pwede kang pumili ng oras kung anong oras gusto mong mag-cleaning. Mahal din ang bayad kapag nagpapalinis ka ng iyong bahay, per oras yung bayad dito sa New Zealand. Yung biyanan ko, nagpalinis sila ng bahay, meron kasi silang cleaner kasi nga matatanda na sila, nagbayad sila ng $150 or 5,000 pesos. Pero 2 na yun ang cleaner na naglinis sa bahay nila. Mahal pa din! 2 oras din yun. Pag cleaning, 5,000 pesos na yung babayaran mo. So ako na lang ang maglilinis kaysa naman magbayad ako ng cleaner at maglinis ng bahay namin. Tatagaktak talaga yung pera mo. Kaya naman talaga kapag ikaw naninirahan dito sa ibang bansa, ikaw na lang talagang maglinis ng bahay mo. Mahirap dito, mahirap kumuha ng yaya, mas mahal pa sa sasahurin mo. Kahit pag-aalaga ng mga bata, mahal din. Above minimum wage din ang mga nani dito. So yun, inorganize ko pala yung kitchen namin kasi medyo magulo na. Kaya napag-isipan ko talaga na mag-declutter. Tinapon ko rin yung mga recycling na nagkalat sa saan-saan. At naglinis din ako ng kitchen sink namin. Meron nga pala akong para sa stainless para kuminang ulit. Papahid ko lang siya at ayan, magiging makintab na ulit yung ating sink, yung ating lababo. Sasayan talaga ako kapag naglilinis ako ng bahay at nakikita ko pagkatapos malinis na. Kapag nag-grocery talaga ako, isa na yun sa mga tinitingnan ko ay yung mga panglinis sa bahay. Meron kasi iba't ibang uri, may panglinis sa stainless, may panglinis sa sink, may panglinis sa CR, may panglinis sa bathroom o kaya sa shower. So ayan, natapos ko na ang aming lababo at ayan na yung kitchen namin. Pagkatapos nga pala ay lumabas ako ng bahay, meron nga pala akong itatanim na broccoli. Gusto ko magtanim ng maraming broccoli kasi yung mga anak ko mahilig talaga at gustong-gusto nila yung broccoli.
Pagkatapos nga pala ay magluluto na naman pala ako ng hapunan at ang lulutuin ko nga lang pala ngayon ay lechon manok o roast chicken. Nagkat ako ng patatas at saka carrots. Naghiwa na rin ako ng sibuyas. Pa-square-square lang. At wala nang masyadong chichi-burichi, ilalagay ko na sa bowl. Pagkatapos ay lalagyan ko ng rosemary, asin, paminta, at oil. Imimix ko lang ito together hanggang sa maghalo-halo yung mga ingredients. Ito nga pala ang napakalaking manok natin at haplasan natin ito ng butter, melted yan. Baliktarin lang natin, kailangan nating baliktarin ito para naman yung kabilang side ay season din. So, isi-season ko nga pala yung loob ng manok kasi mas maganda daw yon. Lalagyan ko ng lemon at saka rosemary. Mas manunuot daw kapag isi-season mo yung loob ng manok. Ngayon naman ay maglalagay ako ng asin sa balat ng manok sa labas. Damihan mo na kung gusto mong damihan. Lalagyan ko rin ng pepper at saka garlic powder at cajun mix. Ito talaga ang paborito kong ilagay sa aking roast chicken. Ilalagay ko na rin ang aking vegetables. At ayan na, ready na. Ilagay sa oven. Diba, easy peasy lang. Ilalagay mo lang sa oven. After 2 hours, maluluto na yan. Hindi ka na magtatayo sa kusina. Uupo-upo ka na lang at maghihintay na maluto yung manok. At ayan, lutong-luto na ang ating manok. Ready na i-serve sa buong family. So si Mr. nga pala ang nag-volunteer na maghiwa ng manok kasi mas gusto ko talaga pag si Mr. ang naghiwa. Nagagandahan kasi ako sa paghiwa niya. Ako naman ay busy sa paggawa ng gravy. It's all gone. George, eat some potato please. Potato. Yes. Potato. Mashed potato. No. Upon a time there was a mashed potato called Son. At, blow, 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 blow. Piggy. Get it. Let's eat dinner. Chicken. Roast chicken ang ating. I know. Right. Chicken. Delicious. You have rice. Where's your bread? My bread. You diet? Okay for lunch. Mommy's having some food. And this is bread. This Gravy is rice? bread. Delicious dinner. So ayun, masaya yung aming dinner tonight. Walang nagpatayan, walang nag-away. At ayan, masaya kaming kumakain. Pagkatapos naming kumain ay naghugas si Mister ng mga pinggan. Of course, tinulungan ko na rin. Yung mga anak ko talaga, tinuturuan ko talaga yung plato nila ilagay sa lababo pagkatapos kumain, wag iwan sa lamesa. So yun guys, dito natapos ang araw namin. Thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog.